Nanginginig ang mga kamay ni Carmen Bautista habang hinablot ng manager ang tseke mula sa kanyang pagkakahawak. Ang halaga, 820,000 dolyar. Wala siyang inaksayang sandali, tinatakan ito ng malaking tinanggihan. Ginutay-gutay ang duplicate mismo sa harap niya at ng lahat. Pagkatapos ay itinapon ang mga piraso sa basurahan na parang walang halaga. Tinrato ni Rodrigo Reyes ang tseke na iyon na parang wala lang. Ngunit ang hindi niya alam ay iyon mismo ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Karaniwan lang nagsimula ang umagang iyon para kay Carmen. Nagising siya ng alas 5:30 ng umaga, nagluto ng kape at nagsuot ng lumang maong at simpleng cotton na blusa. Walang alahas, walang makapal na makeup. Sa edad na 45, alam niyang ang tunay na yaman ay hindi kailangang ipagmayabang. Bago pumunta sa bangko, 3 oras muna siyang naglingkod sa isang shelter sa kapitbahayan ng San Jose kung saan siya'y nag-almusal sa mga taong walang tahanan. Amoy pa sa kanyang mga kamay ang sabon na may halimuyak ng niyog nang pumasok siya sa mga salaming pinto ng Santista Premium Branch na nasa sentro ng lungsod. Lahat sa loob ay makintab at perpekto. Mga beige na marmol sa sahig, malamig na aircon, mga upuang kulay abo na parang gawa sa balat. Lahat ay dinisenyo para mamangha ang kliyente. Mahigpit na hawak ni Carmen ang strap ng kanyang lumang bag habang lumapit sa service area. 3 tao ang nauna sa pila. Isang matandang lalaking naka-Amerikana, isang dalagang abala sa cellphone at siya. Mula sa ikalawang palapag, minamasdan ni Rodrigo Reyes ang lahat mula sa kanyang opisina na may salaming dingding. Siya'y 38 anyos, maayos ang buhok, suot ang navy blue na suit at kurbata mula sa pinong Italian silk. 6 na taon na siyang namamahala sa premium clients at labis niyang ipinagmamalaki iyon. Ngunit ngayon, bumabagsak na ang kanyang quarterly targets. Desperado na siyang makakuha ng malalaking kliyente, tunay na mga investor. Para sa kanya, ang maliliit na kliyente ay aksaya ng oras. Pagkaharap ni Carmen sa counter, binati siya ng teller na si Angelina ng magalang pero walang buhay ng ngiti. Ipinaliwanag ni Carmen na kailangan niyang magdeposito ng tseke. Tiningnan ito ni Angelina at nanlaki ang mga mata sa halaga. 820,000 dolyar. Pinilit niyang itago ang pagkagulat. Para sa mga tsekeng lagpas 500,000 dolyar, kailangan niyong kausapin ang branch manager. Patakaran po iyan, sabi niya. Ilang linya ang tinype sa computer sa kasinunggaban ng panloob na telepono at makalipas ang 3 minuto, bumaba si Rodrigo Reyes, buo ang kumpiyansa sa bawat hakbang. Mula sa malayo, nakita na niya si Carmen, simpleng damit, walang kilalang brand, lumang bag at kupas na sapatos. Bahagyang nagiba ang ekspresyon niya, puno ng pagdududa. Nakadesisyon na siya. Para i-deposito mo itong tseke? Tanong ni Rodrigo, hawak ito na parang marumi. Ni hindi man lang siya inalok ng upuan. Opo, bayad ito mula sa kumpanyang may utang sa akin. Maari niyong i-verify kung gusto niyo, sagot ni Carmen, kalmado ngunit matatag. Ininspeksyon ni Rodrigo ang tseke. Galing ito sa Soriano at Navarro, isang kilalang construction firm. Ngunit nakapangalan ito kay Carmen Bautista. Kumunot ang noo niya. Binuksan agad ang profile ni Carmen sa bangko. Karaniwang checking account lang, average balance na mga 12,000 dolyar sa nakaraang 6 na buwan. Walang investments, walang malalaking asset. At ano nga bang trabaho mo, Miss Bautista? Tanong niya. Nakatawid ang mga braso. Nagpapatakbo ako ng ilang negosyo, sagot ni Carmen, hindi na nagbigay ng detalye. Ilang negosyo, ulit ni Rodrigo may ngiting mapanghamak. Ganyan ang suot mo, may lumang bag, tapos gusto mong paniwalaan ko na binayaran ka ng halos 1,000,000 dolyar ng isang construction firm. Uminit ang pakiramdam ni Carmen, ngunit nanatiling mahinahon.
Sanay na siya sa ganitong trato. Napakarami na niyang naranasan. Valid ang tseke. Pwede niyong kontakin ang kumpanya at kumpirmahin. Sagot niya, may galang pa rin ang boses. Tatawagan ko talaga, sagot ni Rodrigo, sabay kuha ng telepono, pero hindi niya ito ginamit. Sa halip, tinitigan lang niya si Carmen na may halong pagdududa. Alam mo kung anong iniisip ko? Malamig ang boses niya. Iniisip kong nakuha mo ang checking to sa ibang paraan. Baka naglilinis ka para sa isa sa mga tao sa kumpanyang yan. Baka sinusubukan mong ipasok ang isang checking hindi naman talaga para sa iyo. Nagsimulang tumahimik ang pila na patingin ng mga tao. Si Angelina halatang nahihiya. Huminga ng malalim si Carmen. Ginoong Rodrigo, pumunta ako rito ng may magandang loob. Sa akin ang checking ito. Kung may duda kayo, sigit imbestigahan. Pero hindi ninyo kailangang bastusin ako. Bastusin! Lumakas ang boses ni Rodrigo, lalo pang dumami ang nakatingin. Akala mo ba tinatanggap ko lahat ng papel na pinapakita rito? Alam mo ba kung ilang scam na ang nahuli ko sa branch na to? Iwinagayway niya ang tseke sa ere. Pwedeng peke ito, pwedeng ninakaw, pwedeng kahit ano. At hindi ko isusugal ang karir ko para sa isang taong ni hindi mukhang karapat-dapat sa ganitong halaga. Parang punyal ang bawat salita. Damang-dama ni Carmen ang bawat isa. Hindi na ito bago sa kanya. Naranasan niya na ito noon. 20 taon na ang nakalilipas noong sinusubukan niyang magbukas ng unang account bilang tagalinis. 15 taon na ang nakalilipas nang humiram siya ng $5,000 para simulan ang negosyo. Parehong malamig na tingin, parehong tono ng pagdududa. Ibig mong sabihin talagang tatanggihan mong ideposito ang tseke ko? Tanong ni Carmen, matatag ang boses kahit may bahid ng lungkot sa kanyang mga salita. Tama, malamig na sagot ni Rodrigo. Pagkatapos ginawa niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Walang alinlangang pinunit niya ang tseke, una sa kalahati, pagkatapos sa maliliit na piraso at itinapon ng mga ito sa basurahan sa tabi ng counter. Pwede ka nang umalis at sa susunod huwag mong aksayahin ang oras ko sa pagdadala ng kadududang dokumento. Tumahimik ang buong silid, napasinghap si Angelina at tinakpan ang bibig. Ang lalaking naka-Amerikana ay may ibinulong na hindi marinig ng iba. Ang dalagang nakapila ay tahimik na kinuna ng video ang pangyayari gamit ang cellphone. Hindi para i-upload, kundi para sa sarili lang niya. Nakatayo si Carmen ng ilang sandali, tila walang katapusan ang mga segundo. Nagmistulang mamumuo ang luha sa kanyang mga mata, pero mabilis siyang kumurap. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan si Rodrigo na makita siyang umiiyak. Hindi doon. Hindi sa ganong paraan. Sige, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Pinunit mo ang checking, nagkakahalaga ng $820,000, pero hindi lang tseke ang winasak mo ngayong araw. Tumalikod siya, tuwid ang likod kahit nangangatog ang mga tuhod at lumakad palabas. Hindi siya nagmadali. Lumabas siya ng may dignidad, binuksan ang salaming pinto at humarap sa nakasisilaw na araw ng tanghali. Bumalik si Rodrigo sa kanyang opisina, mayabang ang ngiti sa labi. Si Angelina napatingin sa basurahan, sa mga piraso ng tseke na dating isang yaman. May kutob siyang masama pero nanahimik siya. Si Rodrigo ang manager. Siguro naman alam niya ang ginagawa niya. Sa labas, kinuha ni Carmen ang kanyang cellphone mula sa lumang bag. Ngunit ang nararamdaman niya ay hindi galit, hindi paghihiganti, mas malalim pa roon, isang layunin. 20 taon siyang nagtaguyod sa katahimikan, malayo sa mata ng publiko. 20 taon ng pagpapatunay sa sarili, hindi sa salita, kundi sa gawa. Panahon na para ipakita sa mundo kung sino talaga siya. Nag-dial siya ng numero, isang ring, 2, 3. Dr. Diaz, si Carmen Bautista ito. Kailangan ko ng agarang pagpupulong kasama ang board ng Santista Bank. Sandaling katahimikan. Oo, tungkol sa usapan natin noong nakaraang buwan, nakapagdesisyon na ako, ituloy na natin.
Makalipas ang ilang oras, dumating si Carmen sa maliit na apartment na pagmamay-ari pa rin niya sa isang simpleng komunidad. Ito ang parehong tahanang tinirhan niya sa loob ng 23 taon. Walang karangyaan, 2 kwarto, maliit na sala at praktikal na kusina. Ang mga pader ay puno ng larawan, mga sandaling na-freeze sa oras. Isa kung saan siya'y 22 taong gulang, buntis at hawak-hawak ang kanyang high school diploma. Isa kung saan siya'y 25, karga si Leticia sa harap ng isang simpleng bahay. Isa pa, siya'y 30, nakasuot ng uniforme ng tagalinis, nakangiti kahit halatang pagod at ang mga matay puno ng pag-asa. Bawat larawan ay may kwentong hindi kailanman maiintindihan ng taong tulad ni Rodrigo Reyes. Nanggaling si Carmen sa isang hamak na pamilya. Ang kanyang ama ay isang mason at ang kanyang ina ay mananahi. Sa edad na 17, nabuntis siya. Agad siyang iniwan ng ama ng bata nang malaman ng balita. Pagsapit ng 18, isinilang niya si Leticia at pinalaki itong mag-isa. Tanging ang tulong ng kanyang ina ang naging sandigan. Sa edad na 20, isang trahedya ang dumating. Nasawi ang parehong magulang niya sa isang aksidente sa sasakyan. Naiwan siyang mag-isa, may dalang-dalang sanggol at walang sinumang maaasahan. Marami na sana ang sumuko. Pero hindi si Carmen. Ang kakulangan niya sa pera ay tinumbasan niya ng walang kapantay na determinasyon. Nagsimula siyang magtrabaho bilang tagalinis sa mga opisina. Pumapasok ng alas 6 ng umaga, uuwi ng alas 2 ng hapon, susunduin si Leticia sa daycare at maglilinis pa ng mga bahay hanggang alas 8 ng gabi. 5 oras lang ang tulog niya kada araw. Sa weekend, nagbebenta siya ng mga cake at kakanin sa palengke. Bawat barya, bawat lukot na perang papel, inipon. Lahat ng iyon para bigyan ng mas magandang kinabukasan ng kanyang anak sa pamamagitan ng edukasyon. Sa edad na 25, matapos ang 3 taong pagtitipid, nakaipon siya ng 8,000 dolyar. Doon dumating ang ideya. Sanay siyang makinig habang naglilinis ng mga opisina sa isang maliit na construction company. Madalas niyang marinig ang reklamo ng mga executive. Mahirap daw makahanap ng maaasahang crew na maglilinis ng mga construction site. Sapat naman daw ang bayad pero palpak ang serbisyo. Doon ipinanganak ang El Dorado Service. Nagsimula ito sa 3 tao, siya at 2 kaibigan. Kumuha sila ng mga proyekto sa construction sites, mga engineering firms at warehouses. Ang kanilang pagkakaiba, oras, detalye at tapat na serbisyo. Makatwiran ng singil ni Carmen pero premium ang kalidad. Una't 2 taon, halos wala silang kinita. Minsan nagtatanong si Leticia, 7 taong gulang noon, kung bakit madalas siyang wala sa school events. Pipigilan ni Carmen ang luha at pangakong balang araw, magbabago ang lahat. 16 na oras siyang nagtatrabaho kada araw. Nagne-negotiate ng kontrata, gumagawa ng estimates at naglilinis pa rin mismo kapag kinakailangan. Sa edad na 28, dumating ang unang malaking oportunidad. Ang Soriano at Navarro, isang iginagalang na construction company, ay naghahanap ng cleaning team para sa isang 12 palapag na gusaling pangkomersyal. Ang kontrata, 50,000 at 200 dolyar, pinakamalaking halagang nahawakan ni Carmen. Nanginig ang kanyang kamay sa tuwa at kaba habang pumipirma. Natapos ng kanyang team ang trabaho sa loob lamang ng 3 linggo, 2 araw bago ang deadline. Napahanga ang kumpanya at mismong si Gino Soriano ang tumawag para magpasalamat. Carmen, may tunay kang talento, minsang sinabi sa kanya ni G. Soriano. Hindi mo dapat ikulong ang sarili mo sa paglilinis lang. Naisip mo na bang palakihin ang negosyo mo? Ang isang pag-uusap na iyon ang nagbago ng lahat. Mula noon, naging parang dipormal na mentor si Ginoong Soriano. Tinuruan niya si Carmen kung paano gumagana ang public bidding, paano lumaban para sa government contracts, at paano humawak ng mga tauhan.
Inabsorb ni Carmen ang bawat salita. Uhaw siyang matuto at hindi siya nag-aaksaya ng pagkakataon. Pagdating niya sa edad na 30, may 12 empleyado na siya. Sa 32, naging 28. Sa edad na 35, ang kanyang kumpanya na Eldorado Service ay may aktibong kontrata sa 3 city governments, 5 construction companies at 7 pribadong negosyo. Ang kita taon-taon, $1.2 milyon. Pero sa kabila ng pera, hindi nagbago si Carmen. Nakatira pa rin siya sa parehong simpleng apartment. Suot pa rin ang mga simpleng damit. Ginamit niya ng matalino ang pera. Muling ipinasok sa negosyo, inimpok para sa kinabukasan at ipinagpaaral si Leticia sa isang prestihiyosong pribadong paaralan. Sa edad na 38, nagpasya siyang simulan ang isang bagong kabanata. Itinatag niya ang EB Participaciones, isang holding company na may malinaw na misyon. Mag-invest sa mga lokal na negosyo sa kanyang komunidad. Nagpautang siya sa makatarungang interes sa mga taong may pangarap ngunit walang sapat na puhunan. Tinulungan niya ang isang kapitbahay na magtayo ng panaderya, isang binata na nagbukas ng talyer, isang mananahi na nangangarap ng sariling clothing brand. Lahat sila nagbayad pabalik ng buo. At lahat sila nagtagumpay. Pagdating ni Carmen sa edad na 40, ang IB Participaciones ay may investment ties na sa 17 maliliit hanggang mid-size na kumpanya. Hindi niya ito pagmamay-ari, ngunit siya ay isang estratehikong partner sa bawat isa. Ang kanyang net worth, lagpas $3 milyong, pero halos walang nakakaalam. Wala siyang mamahaling sasakyan, hindi siya kumakain sa mga mamahaling restaurant, hindi siya aktibo sa social media. Si Leticia na ngayon ay 22 taong gulang ay kakatapos lang sa kolehiyo, may degree sa business administration. Matalino, mapagkumbaba at mahusay humawak ng pera, alam niya ang halaga nito dahil nakita niyang pinaghirapan ito ng kanyang ina. Dumating ang isang malaking oportunidad. 8 buwan na ang nakalilipas, ang Soriano at Navarro ay naghahanap ng investors para sa isang luxury apartment project sa Southern District ng lungsod. Inimbitahan siya ni G. Soriano na ngayon ay 70 anyos na bilang minority partner sa proyekto. Nag-invest si Carmen ng $800,000. Mabigat ang risk pero naniwala siya sa judgment ni Soriano. At ang proyekto ay isang napakalaking tagumpay. Lahat ng units sold out sa loob ng 7 buwan. Ang kanyang bahagi sa kita, $820,000, eksaktong halaga ng tsekeng pinunit ni Rodrigo Reyes. Sa bahay, nakaupo sa kanyang lumang sofa, tinitigan ni Carmen ang kanyang cellphone. Naka-schedule na ang kanyang meeting kina Dr. Diaz, ang kanyang abogado at tagapayo sa pananalapi kinabukasan ng umaga. Ang hindi alam ni Rodrigo o ng sinuman sa Bangko Santista ay may hawak na lihim si Carmen. 3 buwan na ang nakaraan, nagsimulang makaranas ng seryosong problemang pinansyal ang bangko dahil sa maling desisyon ng dating pamunuan. Upang makalikom ng pondo, naglabas sila ng debentures, mga uri ng utang na may magandang tubo na inaasahang aakit ng private investors. Tahimik na bumili si Carmen ng 2.4 milyon ng mga ito. Ginawa siyang pinakamalaking private creditor ng bangko at kasama niyon may karapatan siya at kapangyarihan. Ayon sa kontrata na maingat nilang sinuri ni Dr. Diaz, may legal na karapatan si Carmen na humiling ng pagbabago sa pamunuan ng bangko kung may empleyadong mapatunayang may matinding paglabag. Ipinaliwanag ni Dr. Diaz na ang pagtanggi sa isang balidong tseke at pampublikong panghahamak ay tiyak na pasok sa kategoryang iyon. Hindi paghihiganti ang nais ni Carmen, hindi iyon kailanman ang layunin niya.
Ang nais niya ay katarungan. Gusto niyang ang bangko kung saan niya itinago ang kanyang ipon sa loob ng 20 taon ay maging isang lugar kung saan mas mahalaga ang dangal kaysa sa anyo. Isang lugar kung saan ang mga tulad niya, may kupas na sapatos ngunit malinis na kamay, ay tinatrato ng may respeto. Bago umalis sa bangko noong araw na iyon, kinuha ni Carmen ang mga piraso ng tseke mula sa basurahan. Tinulungan siya ni Angelina, ang teller na may malasakit, palihim na isinilid ang mga piraso sa sobre habang nasa itaas pa si Rodrigo, walang kaalam-alam. Ngayon, sa bahay, iniayos ni Carmen ang mga piraso sa lamesa para itong puzzle. Kinuhanan niya ito ng malinaw na litrato at isinilid sa isang plastic folder. Isang pruweba, pisikal na ebidensya ng nangyari. Gabing iyon, hindi masyadong nakatulog si Carmen. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pananabik. 23 taon niyang binuo ang lahat sa katahimikan. Ngayon, handa na siyang magsalita. At kapag si Carmen Bautista ay nagsalita, kahit mahinahon, nakikinig ang mga tao. Kinabukasan ng umaga, ang meeting room sa opisina ni Dr. Diaz ay tanaw ang city center. Miyerkules, alas 9 ng umaga. Maaga dumating si Carmen, 15 minuto bago ang oras. Suot niya ang itim na pantalon at puting blusang simple. Walang alahas, walang papansin. Bitbit lamang niya ang kayumangging folder at ang lumang bag na tela na palaging kasama niya. Si Dr. Diaz, 62 anyos, may uban at reading glasses na nakasabit sa leeg. 12 taon na niyang kilala si Carmen. Mula nang lumapit ito sa kanya upang tulungan siyang irehistro ang Eldorado Service. Noon, ni hindi kayang bayaran ni Carmen ng buo ang legal fees. Pumayag siyang bayaran ito paunti-unti dahil kahit noon pa nakita na niya ang kakaibang determinasyon sa babae. Di matitinag na paninindigan. Carmen, maupo ka, sabi ni Dr. Diaz. Itinuro ang upuan sa tapat ng kanyang makinang na desk na yari sa mahogany. Nakuha ko ang tawag mo kahapon. Naiintindihan kong may nangyari sa bangko. Maayos na inilapag ni Carmen ang folder sa mesa at kalmadong ikinuwento ang lahat, bawat detalye, ang tseke, ang kahihiyang dinanas niya sa publiko, ang pagpunit ni Rodrigo, ang masasakit na salitang binitiwan nito. Tahimik na nakinig si Dr. Diaz, magkahugpong ang mga kamay at lalong naging seryoso ang mukha habang tumatagal ang pagsasalaysay. Pinunit niya talaga ang tseke sa harap mo mismo. Gulat na tanong niya. Oo, kumpirmadong sagot ni Carmen. Tapos itinapon niya ito sa basurahan. Sinabi niyang hindi raw ako mukhang tao na makakatanggap ng ganong kalaking pera. Kalmado ang boses niya pero ramdam pa rin ang kirot sa alaala. Inalis ni Dr. Diaz ang salamin, hinimas ang noo at malalim na napabuntong hininga. Carmen, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa legal na aspeto? Alam kong nakakababa ng pagkatao yon. Alam kong mali. Higit pa roon, Anya, bilang pinakamalaking private creditor ng bangko, may karapatan kang tumawag ng espesyal na pulong kasama ang executive board. Binuksan niya ang drawer, kumuha ng makapal na file at nagsimulang maghalungkat ng mga dokumento. Ang debenture agreement na pinirmahan mo ay may mga probisyon tungkol sa mismanagement at hindi angkop na pag-uugali ng mga empleyado, lalo na kung may masamang epekto sa imahe ng bangko. Nang mag-invest ka ng 2.4 na milyon sa Bangko Santista, 3 buwan na ang nakalilipas, hindi ka lang tumulong sa kanilang kaligtasan. Naging pangunahing stakeholder ka. Ang investment mo ay 17% ng kabuuang private debt ng bangko. Ang sumunod na pinakamataas ay may 8% lang. Ibig sabihin, may impluensya ka. Alam na ito ni Carmen pero iba pa rin ang marinig ito mula sa isang tao tulad ni Dr. Diaz. Hindi na siya basta kliyente, isa na siyang haligi ng institusyon. Ano ang maaari kong gawin? Tanong ni Carmen. Maaari kang humiling ng formal na board meeting. Maaari kang maghain ng nakasulat na reklamo. At maaari mong hilingin ang aksyong pandisiplina.
Ayon sa internal policy ng bangko, ang sinumang kreditor na may hawak ng mahigit 15% ay may karapatang magsalita ukol sa desisyon sa tauhan kung may ebidensya ng seryosong paglabag. Yung mga piraso ng tseke maaaring tanggapin bilang ebidensya? Oo, at may isa pa tayong testigo, si Angelina, ang teller. Kung handa siyang magbigay ng pahayag, kumpleto na tayo. Huminga ng malalim si Carmen. Hindi niya layuning wasakin ang buhay ni Rodrigo. Hindi iyon ang kanyang misyon. Ang nais niya ay maipakita ang epekto ng asal ni Rodrigo. Ang nais niya ay pagbabago sa bangko, sa kultura nito at para sa mga kagaya niya. Ayusin na ang meeting, matatag na sabi niya. Dinampot ni Dr. Diaz ang telepono at tinawagan ang chairman ng bangko, si Ginoong Antonio Peralta. Tumagal ng halos 10 minuto ang tawag. Pagkababa niya ng telepono, tumango siya kay Carmen. Ang meeting ay nakaschedule na bukas, Huwebes, 10:00 ng umaga, sa opisina ng Pangulo ng Bangko. Kasama sa dadalo sina Presidente Antonio Peralta, COO Dr. Mariana Costa at Legal Director Dr. Armando Moraes. At si Rodrigo Reyes, tanong ni Carmen, ipinatawag na rin siya. May kakaibang kabog sa dibdib ni Carmen. Totoo na ito, mangyayari na. Nang hapong iyon, bumalik si Carmen sa San Jose neighborhood upang tupdin ang kanyang mga obligasyon. 3:00 ng hapon, dumaan siya sa panaderya ni Donna Carmela, negosyo ng isang 58 taong gulang na ginawaran niya ng pautang mula sa EB Participaciones. 2 taon na ang nakalilipas. Umuunlad na ang panaderya. May 4 ng empleyado si Carmela at nagdi-distribute na siya sa 3 lokal na grocery stores. Carmen! Anong ganda't sorpresa, bati ni Carmela, pinupunasan ang mga kamay na may harina. Pasok ka, may bagong lutong cheese bread ako. Nagkwentuhan sila ng halos 40 minuto. Ibinahagi ni Carmela ang plano niyang magbukas ng pangalawang branch. Tahimik na nakinig si Carmen, nagbigay ng payo at suporta. Hindi niya binanggit ang tungkol sa bangko o ang meeting o si Rodrigo. Ito ang kanyang pahingahan, ang lugar kung saan nakikita niya ang bunga ng kanyang pagsisikap. 5:00 ng hapon, pumunta siya sa community shelter. Tumulong siya sa pamimigay ng hapunan sa 32 katao. Nakipag-usap siya kay G. Manuel, isang 70 anyos na matandang 6 na taon nang nakatira sa lansangan. Ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang dangal. Nakinig siya sa kwento ni Angelina, hindi ang teller, kundi isang 19 na taong dalagang nagsisimulang bumangon matapos takasan ang mapang-abusong tahanan. Ito ang mga taong nakikita ni Carmen tuwing siya'y tumitingin sa salamin. Walang halaga ang yaman kung makakalimutan mo kung saan ka nanggaling. Hindi niya makakalimutan ang mga gabing walang tulog, ang mga sulat ng overdraft o ang takot na walang maipakain kay Leticia. Pag-uwi niya bandang 8:00 ng gabi, naroon si Leticia nag-aaral sa sala. Pagtingin nito sa ina, agad siyang ngumiti. Ma'am, ayos ka lang ba? Mukhang seryoso ka. Umupo si Carmen sa tabi niya at ikinuwento ang lahat. Naggit-ngit si Leticia. Pinunit niya ang tseke mo. Seryoso, dapat mong idemanda siya. Ayokong magsampa ng kaso, anak. Gusto ko lang matuto siya sa nangyari. Gusto kong maging mas mabuting lugar ang bangko. Pero ma'am, may karapatan kang ipaglaban ang sarili mo. May kapangyarihan kang baguhin ang sistema sa totoong paraan. Alam ko, mahinang sagot ni Carmen, at iyon mismo ang balak kong gawin sa tamang paraan, hindi dahil sa galit, hindi upang maghiganti. Ang gusto ko ay katarungan. Niyakap siya ni Leticia, lubos niyang naunawaan ang kanyang ina. Lumaki si Leticia na nakikitang nagpapatawad si Carmen sa mga negosyanteng hindi nakakabayad. Nakita niya ring tumutulong ang kanyang ina sa mga taong ni hindi niya kilala nang walang hinihintay na kapalit.
Iyon ang tunay na si Carmen Bautista. Dumating ang Huwebes ng umaga. Nagising si Carmen ng alas 5 ng madaling araw. Matapos ang mabilis na paliligo, isinuot niya ang pinakamagandang kasuotan na meron siya. Isang navy blue na suit na binili niya 3 taon na ang nakararaan at inilaan para sa mga mahahalagang okasyon. Nagpahid siya ng bahagyang lipstick at itinirintas ang buhok sa isang maayos na bun. Alas 9:30 ng umaga, nakatayo na siya sa harap ng punong tanggapan ng Bangko Santista, isang 20 palapag na gusaling salamin sa gitna ng Financial District. Naghihintay na sa lobby si Dr. Diaz. "Handa ka na ba?" tanong niya. "Handang-handa," sagot ni Carmen. Sabay silang sumakay ng elevator papuntang ika-18 palapag. Ang opisina ng Pangulo ng Bangko ay elegante at makapangyarihan. Malapad na desk na yari sa mamahaling kahoy, mga sining sa pader at salaming bintanang tanaw ang buong lungsod. Sa loob ng conference room, 3 tao ang nakaupo. Antonio Peralta, 65, Pangulo ng Bangko, may puting buhok at tikas ng tindig. Dr. Mariana Costa, COO, 48, nakasuot ng matalim na gray pantsuit. Dr. Armando Moraes, Legal Director, 53, seryoso't tahimik sa kanyang dark suit. Tumayo silang lahat nang pumasok si Carmen. "Gung Carmen Bautista," mainit na bati ni Antonio, iniabot ang kamay. "Salamat sa pagpunta. Isang karangalan kayong makilala. Nauunawaan naming napakahalaga ng suporta ninyo sa pagbawi ng bangko." Matatag ngunit magalang na kinamayan siya ni Carmen. "Salamat sa pagtanggap," sagot niya habang inaanyayahan siyang umupo ni Dr. Diaz. Nagsalita si Antonio. "Nakarating sa amin ang ulat ukol sa isang seryosong insidenteng naganap 2 araw na ang nakalilipas sa aming premium branch. Kayo at si Hinoong Rodrigo Reyes ang sangkot. Bago kami magpatuloy, nais naming marinig ang inyong salaysay." Binuksan ni Carmen ang kanyang folder. Nasa loob nito ang pinunit na tseke, maayos na pinagdugtong at isinilid sa transparent na lalagyan. Maingat niya itong inilapag sa mesa at nagsimulang magsalita. 12 minuto, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Mula sa pagdating niya matapos ang morning shift sa shelter, ang malamig na pagtanggap ni Rodrigo, ang mapanghusgang tingin, ang tanong-tanong, ang akusasyon, at ang pinakamabigat sa lahat, ang pagpunit ng tsekeng nagkakahalaga ng 820,000 dolyar sa harap ng lahat. Tahimik ang silid habang nagsasalita siya. Pagkatapos niyang magsalita, namumutla si Antonio. Pinipigil ni Dr. Mariana ang galit. Si Dr. Armando ay seryoso, ang mga matay madilim habang tumitingin sa tablet na may mga tala. "Ngengera Carmen," malungkot na sabi ni Antonio, "sa ngalan ng buong institusyon, humihingi kami ng paumanhin. Ang nangyari ay hindi lamang hindi katanggap-tanggap. Ito ay nakakahiya at nakapanliliit." "Salamat," tugon ni Carmen, "pero hindi lang ako nandito para sa paghingi ng tawad. Nandito ako dahil naniniwala akong mas makakabuti pa ang bangkong ito. Nag-invest ako dito dahil may tiwala ako. At alam kong hindi ako ang unang pinakitunguhan ng ganito." Tumango si Dr. Mariana nang may paggalang. "Tama kayo. Sa inyong pahintulot, nais naming ipatawag ngayon si Hinong Rodrigo Reyes." Tumango si Carmen. Maingat na inilapat ni Dr. Diaz ang kamay sa kanyang braso, tanda ng suporta. Tumawag si Dr. Armando gamit ang internal phone. Makalipas ang 3 minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Rodrigo Reyes. Pulido ang kasuotan, ayos ang buhok. Pero nang mapansin niya si Carmen, nawala ang kumpiyansa sa mukha niya. Natigilan siya. Ang ekspresyon niya ay mula kalituhan, naging takot. Siya iyon, ang babaeng ininsulto niya. Ngayon ay nakaupo sa harap ng Board of Directors. "G. Reyes, maupo kayo," mariing sabi ni Antonio. Dahan-dahan siyang umupo, halatang kabado, nanginginig ang mga kamay. "Narito tayo upang talakayin ang isang seryosong reklamo," pagpapatuloy ni Antonio.
Isang insidente sa ilalim ng inyong pamamahala na sangkot si Ginong Lilar Carmen Bautista. Nagpumilit magsalita si Rodrigo. May paliwanag po ako. Paliwanag kung bakit pinunit mo ang checking 800 at 20,000 dolyar nang hindi man lang siniguro kung ito'y tunay. Putol ni Dr. Mariana, matalim ang tinig. Kung bakit mo siya inakusahan ng panlilinlang base lang sa hitsura niya. Kung bakit mo siya ininsulto sa harap ng ibang kliyente. Tumingin si Rodrigo kay Carmen. Sa unang pagkakataon nakita niya siya, hindi ang damit, hindi ang bag, kundi ang babae mismo. Nakita niya ang dangal sa kanyang mga mata, ang lakas sa kanyang katahimikan. At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang laki ng kanyang pagkukulang. Akala ko po, kaduda-duda, hindi siya mukhang taong magdadala ng ganong halaga. Mahina niyang sambit. At kailan naging basehan ng anyo ng tao upang sirain ang kanyang tseke? Tanong ni Dr. Armando, kalmado ngunit matalim. Simula kailan naging karapatan ng manager na husgahan ng isang tao base sa pananamit? Ibinaling ni Rodrigo ang tingin sa mesa. Wala siyang maisagot. Binuksan ni Antonio ang isang folder. G. Reyes, habang hinihintay kayo, agad kaming nagsagawa ng pagsusuri. Hindi ito ang unang insidente. Sa nakalipas na 18 buwan, may 3 formal na reklamong inihain laban sa inyo. Dahil sa katulad na asal, bumagsak ang puso ni Rodrigo. Naalala niya ang lahat, ang matandang babaeng gustong mag-invest, ang binatang nag-a-apply ng loan, ang nanalo sa loto na gustong magbukas ng premium account. Lahat ipinagtabuyan, lahat hinusgahan. Lahat iyon ay na-dismiss dahil kulang ang ebidensya, sabi ni Antonio, pero iba ang araw na ito. Ngayon, may tseke tayo, may testigo, at higit sa lahat ang biktima ay siya ring pinakamalaking individual na investor ng bangko. Nanlaki ang mata ni Rodrigo. Investor? Muling nagsalita si Dr. Mariana, malamig at tiyak. Si Ginong Carmen Bautista ay may hawak na 2.4 milyon sa debentures. Siya ang pinakamalaking private investor ng Bangko Santista. Nang ininsulto mo siya, hindi mo lang siya binastos bilang kliyente. Binastos mo ang babaeng tumulong magligtas sa bangkong ito nung panahon ng krisis. Parang nawala ang lupa sa ilalim ni Rodrigo. Ikinokta dirt milyon. Ang babaeng tinrato niya na parang wala lang ay siyang pinakamalaking tagapagligtas ng bangko. Hindi ko alam, bulong niya. Sa wakas nagsalita si Carmen, kalmado, matatag. Hindi mo kailangang malaman, anya. Ang respeto ay hindi lang ibinibigay sa mayayaman. Hindi ito batay sa damit o bag. Hindi ito pribilehiyo ng may pera. Ito ay karapatan ng bawat tao. Ramdam ni Rodrigo ang bigat ng bawat salita ni Carmen, parang mga palasong diretsyong tumama sa kanyang konsensya. Alam niyang tama siya. Sa kaibuturan, alam na niya ito matagal na. Pero pinangibabawan siya ng ego, ng pressure na abutin ang target at ng pagnanais na pagsilbihan lamang ang high-profile na kliyente. Dumaan siya sa araw-araw na trabaho na may panlalamig sa mga tulad ni Carmen. Ging, Carmen, wika ni Rodrigo, pilit iniangat ang tingin. Taos puso akong humihingi ng tawad. Mali ang ginawa ko. Hinusgahan ko kayo ng hindi patas. Walang dahilan para ipagtanggol ko ang sarili ko. Tahimik siyang tiningnan ni Carmen, mahabang sandali. Bahagi ng kanyang puso ang gustong tanggapin ang paghingi ng tawad at tapusin na ang lahat. Ngunit alam din niyang ang simpleng paghingi ng tawad ay hindi sapat upang burahin ang pinsala. G. Rodrigo, mahinahong sabi ni Carmen, narinig ko ang paghingi mo ng tawad, ngunit may bagay kang kailangang maunawaan. 23 taon na ang nakararaan, isa lamang akong tagalinis ng opisina na gustong magbukas ng bangko. At ganito rin ang naging trato sa akin, tulad ng ginawa mo sa akin ngayong linggo. Tinitigan ako ng may pagdududa, tinanong ako ng mga nakapapahiya, pinaramdam nila sa akin na hindi ako nararapat.
Alam mo ba kung ano ang epekto niyon sa akin? Napatungo si Rodrigo. Nanginginig ang mga kamay. Halos tuluyang gumuho ako, sabi ni Carmen. Halos sumuko na ako. Pero hindi ko ginawa. Nagpatuloy ako. Nagtayo ako ng isang bagay. Gamit lang ang lakas ng loob at pananalig sa sariling kakayahan. Tinulungan ko rin ang iba na buuin ang mga pangarap nila. Ngayon, may 142 empleyado akong direktang pinasasahod. Mas marami pa ang nakikinabang sa hindi direktang paraan. Sumuporta ako sa mga pangarap. Nagbigay ako ng pagkakataon sa mga lugar na walang kahit anong oportunidad. Tumigil siya sandali, malalim na huminga. Pero ito ang dapat mong tanungin, Ginoong Rodrigo. Ilang tao ang hindi nakapagpatuloy? Ilang tao ang pumasok sa bangko ng may dignidad pero walang mamahaling damit at agad na itinuturing na wala silang halaga? Ilang makikinang na ideya ang namatay dahil may tulad mong humusga sa panlabas na anyo? Tahimik ang buong silid. Si Antonio ay bahagyang napapikit, pinipigil ang damdamin. Si Dr. Mariana ay tahimik na nagpahid ng luha. Si Dr. Armando ay huminto sa pagtatype, nakikinig na lamang. At si Rodrigo walang kibo, sa wakas ay tunay na nakarinig ng epekto ng kanyang mga ginawa. G. Reyes, basag ang katahimikan ni Antonio, ikaw ay suspindido sa trabaho sa loob ng 30 araw. Walang sahod. Sa panahong iyon, sasailalim ka sa sapilitang retraining tungkol sa etika, respeto sa serbisyo sa kliyente at pagkakaiba-iba. Sa iyong pagbabalik, muli naming susuriin ang iyong pagganap. Kung may isa pang reklamo, ikaw ay tuluyang tatanggalin. Naiintindihan mo ba? Bahagyang tumango si Rodrigo. Opo, halos bulong na lang ang sagot. Maaari ka nang umalis. Tumayo siya ng dahan-dahan. Huling beses niyang tiningnan si Carmen at mahina niyang binigkas, patawad. Pagkatapos ay lumakad siya palabas ng silid, nakayuko, wasak, ngunit marahil sa kauna-unahang pagkakataon mulat. Marahang nagsara ang pinto sa kanyang likuran, tahimik. Huminga ng malalim si Antonio, inalis ang salamin at pinunasan ito ng tela. Nang muli siyang nagsalita, hindi lang awtoridad ang laman ng kanyang tinig, kundi kababaang loob. Ganges Carmen, sabi niya, muli tanggapin sana ang aming taus-pusong paghingi ng tawad sa ngalan ng institusyon. Disiplinado na si Ginoong Reyes, tiyak iyon. Ngunit kung maaari, nais ko sanang pag-usapan ang mas malawak na usapin. Kumunot ang noo ni Carmen, bahagyang tumango. Nasa pakikinig siya. Lumapit si Antonio sa bintana, tanaw ang abalang trapiko sa ibaba. Ang bangkong ito ay 112 taon nang itinatag. Itinatag ito ng aking lolo noong 1913. Ipinasa mula sa 3 henerasyon. Lagi naming ipinagmamalaki na kami matatag, maaasahan at kagalang-galang. Bumalik siya sa upuan, tanga ng likod ng silya. Ngunit nitong mga huling taon, may nawala sa amin, isang bagay na mahalaga. Nang ako'y naging pangulo 8 taon na ang nakalilipas, nakita ko ang isang bangkong perpekto sa papel, ngunit malamig sa realidad. Mataas ang kita, makinis ang operasyon. Pero ang aspeto ng tao, nawala. Pagod ang mga empleyado, pakiramdam ng mga kliyente, wala silang halaga. Maganda ang packaging, pero may sira sa loob. Nagsalita si Dr. Mariana, ang kanyang tinig ay may halong katapatan at pagod. Sinubukan naming ayusin ito, naglunsad kami ng mga training program. May mga guest speaker pa kami tungkol sa empathy at inclusion. Pinilit naming magbago. Pero walang nagtagal dahil hindi training ang ugat ng problema, kultura. Ang paniniwalang ang tagumpay ay isinusuot, hindi pinaghihirapan. Na ang isang kliyente ay dapat mukhang mayaman upang seryosohin. Tumango si Dr. Armando habang nag-scroll sa tablet. Malinaw sa datos. Sa loob ng 2 taon, nawalan tayo ng 340 kliyente sa ibang bangko. Nang tingnan namin ang feedback, may pattern. Lahat halos ay nagsabing pareho.
Pakiramdam nila'y walang respeto, hinusgahan at tinrato bilang transaksyon, hindi bilang tao. At 82% sa kanila ay may parehong profile tulad ninyo, Gunge Carmen. Self-made, mapagkumbaba, tahimik na tagumpay. Mga taong nagsakripisyo para makarating sa kinaroroonan, ngunit itinuturing pa rin na mababa ng institusyong dapat sanay sumuporta. Nakinig si Carmen, damang-dama ang bawat salita. Hindi niya inasahan ang ganitong level ng pagpapakumbaba at katapatan. Hindi niya inasahan ang ganitong pagpayag na harapin ang sariling kamalian. Ngunit handa na siya, buong buhay niyang ipinaglaban ang makita't marinig. At ngayon, sa unang pagkakataon, tumingin na rin ang mundo pabalik. Inakala ni Carmen na ang pulong ay magtatapos sa parusa para kay Rodrigo at wala nang iba. Ngunit ngayon, malinaw, isang mas malalim at makabuluhang bagay ang unti-unting nabubuo. Yumuko si Antonio, pinagsama ang mga kamay sa mesa at tumingin ng diretso kay Carmen. Nung Carmen, Anya, hindi ko kayo inimbitahan dito upang talakayin lang ang nangyari kay G. Reyes. Inimbitahan ko kayo dahil kailangan ko ang inyong tulong. Ang tulong ko, gulat na tugon ni Carmen. Oo, pagpapatuloy ni Antonio, naitayo ninyo ang isang imperyo mula sa wala. Nalampasan ninyo ang mga hadlang na hindi maisip ng karamihan. At sa kabila ng lahat, nanatili kayong nakaugat sa lupa. Pinanatili ninyong buo ang inyong mga prinsipyo, patuloy kayong naglilingkod sa komunidad, binibigyang lakas ninyo ang iba, kayo ang mismong tinig na kailangan ng bangkong ito. Tumango si Dr. Mariana at sumandig paabante. Gingi Carmen, ang Bangko Santista ay kasalukuyang dumadaan sa isang lubos na pagbabago, hindi lang sa papel kundi sa espiritu. Nais naming ibalik ang tunay na layunin ng isang bangko, maging kasangga sa pag-unlad, mapagkakatiwala ang kasama sa bawat yugto ng buhay ng kliyente, maliit man ang account o malaki. Nag-isip si Carmen, at paano ko kayo matutulungan sa bagay na yon? Binuksan ni Antonio ang isang folder at inislide sa kanyang harapan. Nais namin kayong imbitahan na maging bahagi ng aming Client Advisory Council, paliwanag niya. Ito ay binubuo ng 12 katao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay, kumakatawan sa buong hanay ng aming mga kliyente. Nagtitipon sila kada quarter upang suriin ang pulisya ng bangko, tukuyin ang mga sistemikong problema at magbigay ng mga mungkahi. Ang inyong karanasan, ang inyong pananaw, ang inyong boses, napakahalaga para sa amin. Tiningnan ni Carmen ang mga dokumento. May malinaw na tala ng tungkulin, schedule ng pagpupulong at maging isang maliit na bayad bilang pagkilala sa kanyang oras. Pero wala akong degree sa finance, sabi niya ng marahan. Isa lamang akong practical na negosyante. At diyan kayo mas lalong kailangan, tugon ni Dr. Mariana, malambing ang tinig. Hindi namin kailangan ng mga taong sanay magsalita ng corporate jargon. Kailangan namin ng mga totoong boses, yung mga taong gumawa ng sarili nilang landas, yung alam kung ano ang pakiramdam na pumasok sa bangko, hindi para humingi ng pabor, kundi para igalang, dagdag ni Dr. Armando. At huwag nating kalimutan, bilang pinakamalaking individual na kreditor ng bangko, may impluensya na kayo. Gagawin lang nitong papel ang inyong tunay na posisyon. Bigyan kayo ng opisyal na upuan at plataporma para sa tunay na pagbabago. Napatingin si Carmen kay Dr. Diaz na tahimik lang mula simula. Tumango ito ng payapa, pahiwatig ng suporta. Maaari ko ba itong pag-isipan ng ilang araw? Tanong ni Carmen. Siyempre, sagot ni Antonio. Ngunit bago ka umalis, may isa pa akong nais ipakita sa iyo. Tumawag si Antonio. Pagkalipas ng 2 minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Angelina, ang batang teller na nakasaksi sa insidente sa branch. May hawak siyang sobre.
Angelina, pumasok ka, huwag kang kabahan, malumanay na sabi ni Antonio. Lumapit siya, puno ng emosyon ng mga mata at tumingin kay Carmen. Inging Carmen, nanginginig ang boses niya. Patawad kung hindi ako nagsalita noon, natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin, nanigas lang ako. Pero gusto kong malaman ninyo, mali ang ginawa ni Ginong Rodrigo. Hindi ako sumang-ayon. Kahit saglit. Tumayo si Carmen, hinawakan ang mga kamay ni Angelina at tinitigan siya. Tinulungan mo na ako, wika niya ng buong kabaitan. Kinolekta mo ang mga piraso ng tseke. Napakalaking bagay noon. Salamat. Punas ni Angelina ang luha at iniabot ang sobre. Nang malaman kong pupunta kayo ngayon, nagsulat ako. Ito ang listahan ng 7 kliyenteng nakaranas ng kaparehong trato. Hinusgahan, tinanggihan, inalipusta. Kinausap ko silang lahat kagabi, pumayag silang ibahagi ang mga kwento nila kung sakaling nais ninyong gawin ang isang bagay para sa kanila. Binuksan ni Carmen ang sobre. Sa loob nito, 7 pahinang sulat kamay. Maayos ang sulat, bawat letra ay inalagaan. Bawat isa'y kwento ng isang taong nasaktan ng maling paghuhusga. Isang 53 anyos na babae na gustong i-invest ang retirement savings. Isang 28 taong gulang na lalaki na may minanang pera. Isang matandang mag-asawa na gustong ilipat ang buong ipon sa mas ligtas na account. Totoong tao, totoong kwento, lahat nasaktan ng parehong uri ng pagtingin. Tumango si Dr. Mariana, tumingin kay Angelina. Angelina, nais ka rin naming imbitahan sa Client Advisory Council upang katawanin ang mga boses ng aming frontline employees. Nanlaki ang mata ni Angelina. Ako po, pero isa lang akong teller, ngumiti si Antonio. At dahil dyan mas lalo kang mahalaga. Ikaw ang nakaririnig ng tunay na kwento. Ikaw ang kaharap ng bawat kliyente at pinili mong igalang ang mga boses nila kahit may panganib sa trabaho mo. Iyon ang integridad at iyon ang kailangan namin. Napatingin si Angelina kay Carmen at saka sa board. Bahagyang nanginginig ang boses. Tinatanggap ko po. Sa sandaling iyon, may nabago sa puso ni Carmen. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa pagwawasto ng isang pagkakamali. Ito ay tungkol sa pamana. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tiyak na paniniguro na ang mga kagaya niya, ang mga tahimik na may dangal at pangarap ay hindi na muling madudurog. Umupo si Carmen. Tuwid ang likod, matatag ang boses, malalim ang titig. Mga Ginoo at ginang, panimula niya. Huminga ng malalim si Carmen. Tinatanggap ko ang paanyayang maging bahagi ng Advisory Council, aniya. Ngunit may mga kondisyon ako. Nakikinig kami, sagot ni Antonio. Una, wika ni Carmen, ang pagsasanay ni Rodrigo ay hindi dapat para sa kanya lang. Lahat ng manager at coordinator sa buong bangko ay dapat dumaan sa parehong proseso. Walang exempted, sagot ni Dr. Mariana. Nagsusulat na agad. Sang-ayon. Pangalawa, patuloy ni Carmen, nais kong magpatayo ang bangko ng anonymous at independent reporting system, pinamamahalaan ng panlabas na organisasyon. Sa ganitong paraan, makapagreklamo ang empleyado o kliyente ng walang takot. Tumango si Dr. Armando. Praktikal, kailangan, gagawin agad. At pangatlo, malumanay na sabi ni Carmen, nais kong ilaan ang bahagi ng kita ng bangko para sa isang microcredit program, isang pondo para sa mga low-income entrepreneurs. Para sa mga may pangarap pero walang kapital, tulad ko noon, ngumiti si Antonio, tunay sa unang pagkakataon sa buong pulong. Hindi lang namin ito susuportahan, wika niya. Ipapangalan pa namin ito sa inyo, the Carmen Bautista Fund. Napuno ng luha ang mga mata ni Carmen. May bumara sa kanyang lalamunan. 23 taon ng pakikibaka, 23 taon ng pagkakaila, ng pangmamaliit, ng pananahimik. At ngayon, ang kanyang pangalan ay tatayo para sa pag-asa, para sa dignidad, para sa oportunidad.
Iba na ang Bangko Santista. Hindi maingay ang mga pagbabago pero tunay at malinaw. Si Rodrigo Reyes ay nasa kalagitnaan ng kanyang suspensyon. Araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang tanghali, dumadalo siya sa intensibong pagsasanay sa empatiya, diversity at client-centered service. Ngunit hindi ito basta mga lecture. Ang mga nagtuturo ay mga taong tunay na nakaranas ng diskriminasyon. Sa ikalawang linggo, isang 62 taong gulang na negosyante ang nagsalita. Mayroon siyang chain ng beauty salons at ikinuwento kung paano siya pinahiya sa 3 bangko habang sinusubukang magbukas ng business accounts. Nakinig si Rodrigo at sa unang pagkakataon sa maraming taon, umiyak siya. Umiyak siya dahil nakita niya ang babae. At sa kanya, nakita niya ang lahat ng taong hinusgahan at nasaktan niya. Sa ikatlong linggo, si Rodrigo mismo ang humiling na magpresenta. Inilahad niya ang mga natutunan, inamin ang kanyang mga pagkukulang at gumawa ng praktikal na gabay para sa mga manager kung paano iwasan ang mapanirang paghusga. Napakatotoo at tapat ng kanyang presentasyon na isinama ito ni Dr. Mariana sa opisyal na training program ng bangko. Habang abala si Rodrigo sa pagbabagong personal, si Carmen ay tahimik ngunit tuloy-tuloy na kumikilos. Nakipag-ugnayan siya sa bawat tao sa listahan na ibinigay ni Angelina. Kinilala sila, kinausap, pinakinggan. 3 kliyente ang muling bumalik sa Bangko Santista matapos masigurong igagalang sila. 2 ang nanatili sa ibang bangko, ngunit lubos na nagpasalamat kay Carmen. 2 pa ang nag-iisip pa rin pero hindi na nag-iisa. Inilunsad ang anonymous reporting system. Sa loob ng 15 araw, 43 ulat ang natanggap. Ang ilan ay nauwi sa terminasyon. Ang iba na may naresolba sa pamamagitan ng tapat na pag-uusap at pagkakasundo. Ngunit lahat ng boses ay narinig, binuksan sa halagang 500,000 Brazilian real. Ang unang benepisyaryo, isang 24 na taong gulang na lalaking nangangarap magbukas ng auto repair shop. Nakakuha siya ng 30,000 Brazilian real loan, may patas at makataong kondisyon. Personal na tinutukan ni Carmen ang kanyang progreso. Pagdating ng ika-30 araw, bumalik sa trabaho si Rodrigo. Ngunit hindi na sa premium branch. Inilipat siya bilang customer service coordinator sa isang sangay sa working class na komunidad. Ang kanyang sahod ay binawasan ng 25%. Ang bagong tungkulin niya, tumulong sa mga ordinaryong tao, manggagawa, maliliit na negosyante, vendor tulad ng dati. Sa kanyang unang araw pabalik, pumasok ang isang matandang babae. May mantsa ang uniforme, magaspang ang mga kamay. Nagtanong kung paano magbukas ng savings account. May kumurot sa dibdib ni Rodrigo. Naalala niya si Carmen. Dahan-dahan siyang tumayo at inilabas ang isang upuan. "Welcome po, ma'am," wika niya. "Ako si Rodrigo. Paano ko po kayo matutulungan ngayon?" Nagulat ang matanda, ngunit ngumiti. Nag-usap sila ng 20 minuto, maingat, magalang, buong tiyaga. Pag-alis ng matanda, 3 beses siyang nagpasalamat. Pagdating ng gabi, kinuha ni Rodrigo ang telepono. Tinawagan ang numerong ilang linggo na niyang iniingatan. "Ganyan kay Carmen, ako po si Rodrigo Reyes," may pag-aatubiling sabi. "Alam kong wala akong karapatang hingin ang oras ninyo, pero may gusto lang po akong sabihin." "Nakikinig ako," tugon ni Carmen, banayad ngunit matatag. "Ngayon po, tumulong akong magbukas ng savings account para sa isang babae. Naka-uniforme siya, magaspang ang kamay. Habang kausap ko siya, kayo po ang nakita ko. Nakita ko ang lahat ng taong pinabayaan ko, hindi lang noon, kundi sa buong karera ko. Ngayon ko lang po talaga naintindihan." Nabasag ang kanyang tinig. "Hindi ko po hinihingi ang inyong tawad, hindi ko po iyon inaasahan. Pero gusto ko po sanang malaman ninyo, nagsusumikap akong magbago. At pagbabayaran ko po sa tamang paraan ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin." Huminga ng malalim si Carmen. "Rodrigo, tayong lahat ay nangangailangan ng pangalawang pagkakataon," marahan niyang sagot.
Nagkaroon din ako ng ilan. Hindi lamang siya nagtayo ng negosyo. Hindi lang siya nagwagi sa laban. Nagtanim siya ng pamana. Isang kultura ng paggalang, pagkakapantay-pantay at pagkakataon. Sa kanyang tahimik na paninindigan, nagising ang isang institusyon. Sa kanyang mga salita na bago ang mga pananaw. Sa kanyang puso, isinilang ang pag-asa. Ang pinakamahalaga, wika ni Carmen, ay hindi ang pagkakamali mismo, kundi ang ginagawa natin pagkatapos. Patuloy tayong lumalago, patuloy tayong natututo, at tuwing makakasalubong ka ng isang taong tulad ko, alalahanin mo, ang panlabas na anyo ay hindi kailanman sukatan ng halaga ng isang tao. Maraming salamat po, Ging Carmen, talaga. Pagkatapos ng tawag, may nadama si Rodrigo na matagal na niyang hindi naramdaman kapayapaan. Hindi pa iyon ang wakas ng kanyang paglalakbay, ngunit isa iyong tapat na panibagong simula. Kinagabihan, naghapunan si Carmen kasama si Leticia. Ilang araw na lang at magtatapos na ito sa kolehiyo. May dalang balita. Mom, ani Leticia, kumikislap ang mga mata. May alok na trabaho na ako. Saan galing? Tanong ni Carmen, interesado. Bangko Santista, gusto nila akong ilagay sa Financial Inclusion Department para tumulong sa microcredit program. Ngumiti si Carmen na paliwanag ang buong silid. At tatanggapin mo ba? Oo, sagot ni Leticia, dahil alam kong iba na ang bangko ngayon. Isa itong bangko na binago ng sarili kong ina. Nag-toast sila gamit ang orange juice. Walang champagne, walang luho. Ngunit meron silang higit pa sa ginto, layunin, dignidad, at ang ligayang dulot ng pagbubuo ng isang bagay na may tunay na saysay. Pagkalipas ng 6 na buwan, naglakad si Carmen sa parehong kalye na tinahak niya noong araw na hindi niya malilimutan. Parehong kasuotan, parehong lumang bag, ngunit nagbago na ang mundo sa paligid niya. Sa harap ng Bangko Santista, nakasabit ang bagong karatula. Institusyong nangangako ng paggalang at pagkakapantay-pantay. Hindi lang ito slogan, totoo ito. Pagpasok niya, si Angelina ang bumati sa kanya. Ngayon ay may bagong titulo, Supervisor of Human-Centered Service. Ging Carmen, anong ganda't sorpresa. Narito po kayo para sa meeting. Oo, sagot ni Carmen. Pero gusto ko ring silipin, kamusta na ba rito? Ipinasyal siya ni Angelina sa buong branch. Walang ingranding dekorasyon, pero may lalim ang bawat pagbabago. May mga poster ukol sa empatiya, paggalang at katarungan. Tinatawag ng staff ang bawat kliyente sa kanilang pangalan. May maaliwalas na waiting area, may kape at cookies para sa lahat, walang bayad. Ramdam ng kliyente ang pagbabago, ani Angelina. Tumaas ang satisfaction score namin mula 62% tungo sa 89% sa loob lang ng 6 na buwan. At ang pinakamaganda, bumalik ang 120 dating kliyente. Ngumiti si Carmen. Magandang balita ang mga numero, pero ang mga kwento sa likod ng bawat isa ang higit na mahalaga. Sa itaas, nagtipon ang Client Advisory Council sa ikalawang palapag. 12 tao, iba't ibang edad, propesyon at pinanggalingan, mga negosyante, retirado, estudyante, magulang. Pinag-isa sila ng tunay na karanasan at ng malalim na pangunawa sa dignidad. Binuksan ni Antonio Peralta ang sesyon na may magandang balita. Ang Carmen Bautista Fund ay nakatulong na sa 37 maliliit na negosyante upang simulan ang kanilang kabuhayan. Wala ni isa ang pumalya sa pagbabayad. Lahat ay tumupad dahil tinrato sila ng may respeto at ginabayan ng may malasakit. Nais naming imungkahi ang pagpapalawak ng programa, sabi ni Antonio. Dodoblehin ang pondo at magsisimula ng mentorship kung saan ang mga veteranong negosyante tulad ni Ging Carmen ay gagabay sa mga bagong benepisyaryo. Nagpalakpakan ang buong silid, hindi makapagsalita si Carmen sa tuwa. Pagkatapos ng pulong, bumalik siya sa lobby.
Doon nakita niya si Rodrigo, tinutulungan ang isang matandang lalaki sa mga retirement documents. Kalma si Rodrigo, maalalahanin. Magalang, maayos ang paliwanag, mababaw ang mga termino, nakangiti, hindi nagmamadali. Pagkatapos, kinamayan siya ng matanda. Salamat, hiho. Malaking tulong ka. Napatingin si Rodrigo. Nakita si Carmen mula sa di kalayuan. Lumapit siya. Marahan. Magalang. Ging Carmen. Rodrigo, sagot niya tumangot. Kamusta na? Iba na, mas maayos, tugon niya. Dati abala ako sa paghahabol ng malalaking kliyente. Nakalimutan ko kung para saan talaga ang bangko. Para maglingkod sa tao. Lahat ng tao. At ang pamilya mo? Tanong ni Carmen. Sa una, mahirap ang bawas sa kita. Nag-alala ang asawa ko. Pero nang ipaliwanag ko ang lahat, kung ano ang nangyari, ang mga natutunan ko, naunawaan niya. Sabi niya mas gusto raw niyang may simpleng asawa na may dangal kaysa mayabang na manager na walang kaluluwa. Matalino siyang babae, ani Carmen nakangiti. Totoo, tango ni Rodrigo. At alam niyo, mas kaunti man ang kinikita ko ngayon. Tahimik naman ang tulog ko. Gusto ko na ang taong nakikita ko sa salamin. Maingat na inilapat ni Carmen ang kamay sa kanyang balikat. Iyan ang tunay na mahalaga, Rodrigo. Magpatuloy ka. Paglabas ni Carmen, huminto siya sa bangketa, tumalikod at tiningnan ang gusali. Pinapanood niya ang pagdating at pag-alis ng mga tao. May suot na suit, may apron, may leather briefcase, may plastic na bag. Ngunit lahat sila tinatanggap sa parehong paraan, may paggalang. Tumunog ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Leticia. Ma'am, naaprubahan na namin ngayon ang unang loan ng pondo, sulat ni Leticia. Isang 51 taong gulang na babae ang gustong magbukas ng maliit na snack bar. Umiyak siya habang pinipirmahan ang kontrata. Sabi niya, wala pa raw kailanman ang naniwala sa kanya. Hanggang ngayon lang siya nabigyan ng tunay na pagkakataon. Salamat sa iyo, ma'am. Dahil sa iyo, naging posible ito. Binasa ni Carmen ang mensahe, minsan, pagkatapos pangalawa, pagkatapos pangatlo. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa mas malalim na bagay. Mga luha ng katuparan. Nang layuning natupad, ng Sabadong iyon, papunta siya sa community shelter kung saan siya ay maghahain ng tanghalian para sa 50 katao. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang 3 maliliit na negosyo na natulungan niyang punduhan. Panaderya ni Donna Carmela, na ngayon ay may 2 abalang sangay. Auto repair shop ni Ernesto, may 6 na empleyado. Patahian ni Donna Maria, nagpapadala na ng mga gawang damit sa 2 estado. Bawat lugar ay higit pa sa negosyo. Ito'y isang buhay na nabago at bawat buhay na nabago, bahagi ng lumalaking pamana ni Carmen. Pagdating niya sa shelter, sinalubong siya ni Sio Manuel, ang matandang lalaki na matagal nang nanirahan sa kalye, ngunit hindi kailanman nawala ang ngiti. Duna Carmen, sigaw niya, narinig kong isa ka ng bank advisor ngayon. Sosyal ka na ha? Tumawa si Carmen, mainit at masaya. Ako pa rin ito, Sio Manuel, dagdag lang ng kaunting responsibilidad. Karapat-dapat ka diyan, wika niya. Pantay-pantay ang turing mo sa lahat. Mayaman o mahirap, pareho mong tinitingnan. Simple ang kanyang mga salita, ngunit sapat na upang sabihin ang lahat. Pagsapit ng gabi, sa kanyang bahay, umupo si Carmen sa harap ng kanyang lumang desk at binuksan ang diary. Ang tala-arawan niyang sinusulat, simula pa noong siya'y 18. Binalikan niya ang bakanteng pahina at nagsimulang magsulat. 6 na buwan na ang lumipas mula nung pinunit ang tseke ko. Pwede kong winasak ang taong gumawa noon. Pwede kong dinala siya sa korte, inalisan ng trabaho at ipahiya sa publiko. Pero pinili ko ang iba. Ginawa kong pagbabago ang aking sakit. Ginawa kong pamana ang aking kahihiyan. At ngayon, dahil sa desisyong iyon, daan-daang tao ang tumatanggap ng mga oportunidad na noon ay hindi ko naranasan. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Hindi ang durugin ang mga nanakit sa atin,
kundi ang bumuo ng mundong mas kaunti ang nasasaktan. Ibinaba niya ang panulat at tumingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa mga bubong ng parehong working-class neighborhood kung saan niya pinalaki si Leticia. Pareho pa rin ang makikitid na kalsada, ang maliliit na bahay, pero may nabago. May pag-asa, si Carmen Bautista ay nanatili kung sino talaga siya. Patuloy siyang nagsusuot ng simpleng damit. Patuloy niyang dala ang kanyang lumang kupas na bag. Sapagkat ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanman nasa panlabas na anyo, kundi nasa kanilang tapang, sa kanilang kwento at sa pamanan na iniiwan nila sa mundo. At ang kwento ni Carmen, ngayon pa lamang ito nagsisimula. Naranasan mo na rin bang mahusgahan dahil sa itsura, hindi sa tunay mong halaga? Ibahagi ang iyong kwento sa comments. Mahalaga ang boses mo. At kung naniniwala kang ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa pera, pananamit o estado, i-like ang kwentong ito at tulungan kaming ibahagi ang mensahe sa buong mundo.